Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ikawalong kabanata ng ating kwentong My Sweet Enemy. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinaumagahan. What can you say, Dad? Nagmamalaking tanong ni Katrina sa kaniyang ama. Muli nitong pinasadahan ng tingin ang hawak na report card. Pwede na rin. Pagkuway sabi nito. Dad naman, maktol niya. Higit pa roon ang gusto niyang maging reaksyon nito. Matataas na, Dad, ang grades ko. And all I can hear from you is pwede na rin? Malungkot ang muka na reaksyon ni Katrina. Natawa ito. And I thought na nawala na ang ugali mong yan. I was just provoking you, honey. Luckily, nagawa kong ilabas ang pagiging brat mo. Natatawang wika ng ama. Sumimangot siya. Alam niyang pinamumulahan siya ng mga pisngi. 2 linggo na ang nakakaraan mula noong mangyaring pagtatapat ni Liam sa beach. At alam niyang maraming nagbago sa ugali niya. Lagi na siyang nakangiti at wala siyang natatandaang nagalit siya sa nakalipas na 2 linggo. Paano ba naman siya magagalit kung ang tingin niya sa buong paligid ay kulay rosas? I'm really impressed, Katrina Zainab. Nakangiting pukaw sa kanya ng daddy niya. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Nakapagbibigay liwanag at kulay sa lahat. Bulong niya sa sarili. Pag-uwi nila galing sa beach ay agad na ipinagtapat ni Liam sa kanyang daddy ang relasyon nila. At hindi naman kinabakasan ng muntimang pagtutol ang ama. Basta't pinaalalahanan lamang sila nito na magkaroon ng limitasyon ang relasyon nila dahil napakabata pa niya. Dad? Mahinang tawag niya. Kumunot ang noo nito. Marahil ay dahil alam nitong may gusto siyang sabihin at alumpihit siya sa kanyang kinauupuan. What is it, Iha? Tanong nito sa kanya. Is it okay with you kung dito ako sa Pilipinas after mag-college? Mabilis ang pagkakasabi niya dahil kung babagalan niya ay baka hindi na niya masabi yun sa ama. Sandali itong natigilan. Si Liam ba ang nagsuggest niyan sa'yo? Umiling siya. Ang totoo ay hindi siya pinigilan ng nobyo nang sabihin niyang sa Amerika siya after college. He even encouraged her to pursue her studies there. Gustong sumama ng loob niya rito dahil ayaw niyang magkahiwalay sila ng matagal. Alam mo ba kung anong hinihiling mo, Katrina? Banayad na tanong ng daddy niya. Noong nabubuhay pa ang mami mo, yun na ang plano natin para sa'yo. Bigla ay nakaramdam siya ng guilt. Dati nga naman ay siya tong enthusiastic sa pag-aaral at pangarap sa ibang bansa. Nagka-boyfriend lang siya ay biglang nagbago ang isip niya. Marami rin namang magagandang company dito, katuwiran niya. Exactly. Napatingin siya rito. Gusto niyang matiyak na hindi siya dinadaya lamang ng pandinig. May nadetect siyang kasiyahan sa tinig nito. Dad? Nakangiti itong bumaling sa kanya. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo ng mami mo noon. Hindi na kailangang malayo ka pa sa amin to get the best life. Dahil kahit dito sa Pilipinas ay mabibigay namin sa iyo yun. I'm so glad na nagbago ang isip mo. Mabilis siyang nakalapit sa ama at niyapos ito. Thank you, Dad. You're the best dad ever. Masayang wika ni Katrina. Basta ipangako mo sa akin magtatapos ka muna ng college before anything else. If you want to get married. Kahit pagbaba mo na lang ng stage after receiving your diploma. Hindi ako tututol. Nakangiti na wika ng daddy niya. Yes, Dad. Sinserong pangako niya. Alam niyang hindi siya mahihirapan sa pagtupad sa pangakong yun dahil kasama niya si Liam. Hindi rin papayag ang nobyong hindi siya makatapos. Napasimangot siya nang makita ang eksena sa parking lot ng kanilang eskwelahan. I smell trouble. Naiiling na sabi ni Minda. Hindi na ito sumunod sa kanya nang tumalikod siyang tila susugod. O paano, friend? Nasa kabilang side ng parking lot ang sundo ko.
Tumango lang siya, ni hindi niya sinulyapan ang pagpapaalam nito. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya sa biglang pag-akyat ng duguron. Keep your cool. Narinig pa niyang paalala nito. Hindi humihiwalay ang tingin niya kay Liam na abala sa pakikipag-usap kay Jackie. Ni hindi siya napapansin ng Herodes. Wika niya sa sarili. Nakatalikod sa kanya ang nobyo. Si Jackie naman ay nakaupo sa hood ng kotse nito at kabisado niya ang ngiting yun ng kaklase. She was trying to seduce her boyfriend o baka naman umeepekto na. Tumikhim siya na makalapit sa dalawa. Bakit ang tagal mo, Katrina? Nakangiting bungad ni Liam sabay halik sa kanyang pisngi. Surely hindi ka naman nainip dahil in-entertain ka naman ni Jackie, di ba? Hindi niya itinago ang iritasyon sa kanyang tinig. Don't mention it, Katrina. Nakangiti pang sabad ni Jackie. Magkatabi kasi ang kotse namin ni Liam, kaya sinamahan ko siya habang hinihintay ka. Pagkasabi nun ay bumaba na ito mula sa pagkakaupo sa hood. Bye guys! Sinundan pa niya ng matalim na tingin ng kaklase habang papunta ito sa sariling sasakyan. Hindi niya alam kung sadyang binabaliwala nito ang obvious na pagsiselos niya o talaga lang manhid ito. Hindi niya pinapansin si Liam kahit nang nakasakay na sila sa kotse nito. Akala ko sasampalin mo si Jackie kanina. I have never seen you that angry, my loves. Binasag nito ang katahimikang namamayani sa kanila. Kung pwede nga lang, sabay ko kayong sampalin. Nagngingit-ngit na sabi niya sa sarili. And she was surprised na hindi niya ginawa, considering her temper. Katrina. Animoy nag-aapoy ang mga matang nilingon niya ang nobyo. And he had the grace to smile at her like that. Kung sa ibang pagkakataon siguro, ay matutunaw ng ngiting yun ang galit niya. But not this time. Unti-unti namang napalis ang ngiti nito. Napalitan yun ng pagkunot ng noo. Hey, nagagalit ka talaga? Doon kumawala ang tinitimpi niyang galit. Surely, you're not that stupid to know. Naiinis na wika niya. Tumigas ang mukha ni Liam. Ito kasi ang unang pagkakataon na ininsulto niya ito mula nang maging magkasintahan sila. Itinigil nito ang sasakyan sa tabi ng daan. Will you stop acting like a child? So ako pa tong may kasalanan? I'm acting like a child dahil nagsiselos ako kay Jackie. Hindi niya gustong lumabas yun sa bibig niya, ngunit huli na para bawiin. Lumambot ang mukha nito. Nag-uusap lang kami. Kung hindi sana niya kilala si Jackie, ay maaaring maniwala siya. Pero dahil alam niyang may motibo ito sa pakikipag-usap kay Liam, kaya nagagalit siya. Come on, honey. Wala ka bang tiwala sa akin? Hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisil. Sa'yo meron. Pero kay Jackie wala. Matalim niyang sagot. Nasaksihan ng halos lahat ng students dito kung paano inagaw ni Jackie ang bawat lalaking magustuhan nito. Right before her girlfriend's eyes. Dati ay wala siyang pakialam sa reputasyong iyon ni Jackie. Pero ngayon ay gusto niyang maalarma. Natawa si Liam. Bakit ko siya papatulan when I have the most beautiful girl in the world? Dinala nito ang kanyang kamay sa mga labi nito at hinalikan. Silly. Pero sa simpleng gesture na yon na sinamahan pa ng sinabi nito, ay parang bulang nawala ang galit niya. She likes you. Parang batang maktol ni Katrina. Nagkibit balikat ito. Kinausap ko siya nang lapitan niya ako dahil classmate mo siya and she was friendly. Pero kung pagkakagalitan lang natin ang pag-uusap namin, hindi ko na ulit gagawin yun. Ikaw ang mahal ko at wala nang iba, Katrina. Sana magtiwala ka sa akin. Malambing na wika ni Liam. Tuluyan na siyang napangiti. Isang mabilis na halik sa pisngi nito ang ginawa niya. Sometimes I wonder kung paano mo napapasunod ang daddy mo sa lahat ng mga kapritso mo. Nakangiting sabi nito. But now I know. Tumaas ang isang kilay niya. A smile and a kiss. Who can resist the charm of Katrina Zeynep Mondragon? Paliwanag nito. Brat she may be. Lumabi siya.
Alam niyang tinutokso lamang siya nito. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya dito. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo sa inyo. Nakakunot ang noong tiningnan niya ang nobyo. Yun ang unang beses na sinundo siya nito sa eskwelahan. At Biyernes yun. Her dad surely wouldn't mind kung malilate siya ng uwi. Lalo pa at alam naman nitong si Liam ang kasama niya. Ini-start na nito ang makina ng kotse. Bago tuluyang pinatakbo yun ay nilingon siya. I don't want to date a girl in her uniform, no matter how beautiful she is. Mahahalata kasing cradle snatcher ako. Nakangiti na wika nito. Saka lang niya naalalang naka-school uniform siya. Tuwing Miyerkules ang kanilang wash day. Nakangiti na siya nang muling bumaling sa nobyo. Don't use that smile with other boys. Utos nito. Napuno ang loob ng kotse ng kanyang halakhak. At sino ang may sabing siya lang ang nagsiselos? Sa paraan ng pananalita ni Liam ay parang gusto nitong suntukin ang sinumang lalaking pag-uukulan niya ng ngiti. Alam niyang dito lamang niya iuukol ang kanyang mga ngiti. The love of her life. Wala ka bang sundo ngayon, Katrina? Casual na tanong ni Jackie sa kanya. May sakit si Liam, sagot niya. Nasanay na kasi ang mga kaklase niyang ang nobyo niya ang sumusundo sa kanya tuwing Biyernes. Napansin niyang parang kakaiba ang ngiti ni Jackie. Subalit hindi na lamang niyong pinansin. Sige, mauuna na ako sa inyo. Paalam nito. Nasundan niya ng tingin ang papalayong kaklase. Ngayon ay pinagtatawanan na lamang niya ang pagseselos niya noon dati. Kay bilis lumakad ng panahon at ngayon ay malapit na silang magtapos ng college. At gaya na ng pag-usapan nila ng daddy niya, ay dito na lamang siya magstay. Sa loob ng panahong yon ay wala silang naging problema ni Liam. Naging napakasaya niya sa piling nito. Lumalabas pa rin ang pagiging brat niya paminsan-minsan, but Liam handled her very well. At wala na siyang mahihiling pa. He was everything that she was wishing for. Balikan niyo na lang po ako, Mang Gascon. Magalang na sabi niya sa kanyang driver. Nasa tapat na siya ng condominium building kung saan isa sa mga unit doon ay inuupahan ni Liam. Nakangiting tumango ang matandang driver. Sa pool ng maging nobyo niya si Liam ay natuto na siyang gumalang sa kanilang mga tauhan. Marami siyang natutuhan mula rito kung paano magpakumbaba sa mga tao. Kung paano maging pasensyosa. Oh well, paminsan-minsan ay humahalagpos pa rin ang temper niya. Pero madali namang niyang maagapan. At marami rin siyang natuklasan tungkol sa nobyo. Kaya pala ganoon ito ka-confident noong una pa man. Kaya pala there was an air of authority kapag nagsasalita ito. He was wealthy enough to provide for her. Magkasosyo ito at ang kaibigan nito sa restaurant na una nilang pinagkakitaan. Kaya nagawa nitong magkunwaring waiter para lang mapansin ito. Ang beach resort na pinuntahan nila noon sa Batangas ay pag-aari pala ng pamilya nito. Ito ang solong nagmana ng iba't ibang properties nang naiwan ng yumaong mga magulang. Nang bumukas ang elevator sa 10th floor, ay lumabas siya. Tinungo niya ang direksyon ng unit ni Liam. Napangiti siya nang maalala ang pagtawag nito sa kanya at paglalambing nito na dalawin naman siya nito. Kahapon pa ito may trangkaso at humiling itong ipagluto niya. Tamang-tama namang wala na silang gaanong ginagawa sa school dahil tapos na ang final exam. Naggrocery siya ng mga pagkain na puro instant dahil hindi siya marunong magluto. Natuklasan niyang bukas ang pinto nang pihitin niya ang doorknob. Marahan niyang itinulak yun. Napalis ang ngiti sa mga labi ni Katrina sa nabungaran. Hindi agad rumehistro sa utak niya ang nadatnang tagpo. Nakaupo si Jackie sa kandungan ni Liam at naghahalikan ng dalawa. Kung paano niya muling naisara ang pinto nang hindi namamalayan ng dalawa ay hindi niya alam. Hilam sa luha ang mga matang tinungo niya ang elevator. May nakasalubong siyang babae na sa tingin niya ay katulong ng isa sa mga umuokupa ng unit doon. Walang salitang inabot niya rito ang dalang plastic bag
na puno ng groceries at mabilis na tumalikod. Iha, ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong sa kanya ng daddy niya. Nakadapa siya sa kanyang kama habang umiiyak. Mula pa kaninang pagdating niya ay hindi na siya lumabas ng kwarto. At kung hindi pa ito gumamit ng susi, ay hindi ito makakapasok sa kwarto niya. Leave me alone, Dad, please. Namamaos na sabi niya. Gusto niyang mapag-isa. Mula sa condo unit ni Liam ay nagtaksi na lang siya. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng maayos. Katrina, tell Dad about your problem. Si Liam ba? Panghuhula nito. Umahon siya mula sa kama at niyakap ng mahigpit ang ama. Sa dibdib nito siya umiyak ng umiyak. Hinayaan lamang siya nito habang masuyong hinahaplos ang likod niya. Dad, I don't want to see his face ever again. Galit na sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Panghihikayat nito. Dad, bakit napakasakit? Sa halip ay daing niya. Unang beses pa lamang siyang nakaranas ng sakit simula nang isinilang siya. Noong una ay nang mamatay ang mami niya. At ngayon ay dahil kay Liam. Being in love is like lying in a bed of roses. But I told you, even the most beautiful rose in the world has thorns. Ulit nito sa sinabi noong magtapat sila ni Liam ng kanilang relasyon. Ipaayos mo na ang papers ko, Dad. Sabi niya sa tonong desidido. I want to get out of here before the end of the week. Nakita niya ang pagkagulat nito sa kahilingan niya. Pero next week ng graduation mo, Iha. Paliwanag ng ama. Matutuloy pa rin ang ceremony kahit wala ako. Please, Dad. Nakikiusap na sabi niya. We will pursue our original plan. Sa Amerika ako magpapatuloy ng college. Pero Iha, paano si Liam? Tumigas ang mukha niya sa pagkarinig sa pangalan ng nobyo. Correction, ex-boyfriend. Pagtatama niya sa isip. He's out of my life from now on. Hindi na yon kinontesta ng daddy niya. Parang may kung anong naiisip ito. I don't want you to talk to Liam, Dad. Mariing sabi niya. May palagay kasi siyang may pinaplano ito. It's over between us. Aalis akong papuntang Amerika. Not even the devil himself can stop me. Buong tatag na sabi niya. Promise me, Dad. I promise. Halatang napipilitang sagot nito. Thanks. Niyakap niya ang ama. Higit kailanman ay noon niya na-appreciate ang presensya nito. Noong nabubuhay pa ang mami niya ay dito siya mas malapit. Nang mamatay ito ay saka lamang siya napapalapit ng husto sa daddy niya. Pagkatapos dumating si Liam sa buhay niya at napunta rito ang kanyang atensyon. Ngayon ay ang daddy na lamang niya natira. Ang mami niya ay inagaw ng kamatayan. At si Liam naman ay inagaw ng tukso. Isang linggo ang nakalipas bago nakapunta si Liam sa bahay ni Katrina. Ay naku sir, wala na po si Senyora Katrina. Sagot ng hardinerong napagtanungan niya. Kumunot ang noo ng binata. Anong wala na? Saan ba siya nagpunta? Anong oras siya babalik? Sunod-sunod na tanong ni Liam. Umalis na po sila ni Don Lucas kahapon papuntang Amerika. Sabi nito. Ha? Pero bakit? Kailan daw babalik? Nalilito na tanong niya. Nalito siya sa nalaman. Bakit biglang umalis si Katrina? Hindi po sinabi. Pero narinig ko sa mga katulong na doon na mag-aaral ng college si Señorita Katrina. Bakas sa mukha nito ang labis na pagtataka kung bakit hindi niya alam ang tungkol sa pag-alis ni Katrina. Sige, salamat na lang. Laglag ang balikat na paalam niya. Hindi niya alam at hindi niya maintindihan kung bakit umalis ang nobya nang hindi nagpapaalam sa kanya. One thing for sure, may dahilan kung bakit bigla itong nagpasyang lumayo. Alam ko ang problema ang dahilan sa tuwing magyayaya kang mag-inuman. Si Katrina ba ang dahilan ng pagkakaganito mo?
Tanong ni Daniel sa kanya habang nasa isang restaurant bar sila ng gabing iyon. Nilagok muna ni Liam ang alak sa baso bago sumagot. Tama ka pare, si Katrina ang dahilan. Malungkot na wika niya. Bakit? Nag-away ba kayo? Nagtatakang tanong ng kaibigan. Umalis siya papuntang Amerika para dun magpatuloy mag-college. Paliwanag ni Liam. Surely babalik din yun. Kailan ka pa nawalan ng tiwala sa karisma mo? Pero hindi siya nagpaalam sa akin, Daniel. Masama ang loob na sabi niya. Kinausap niya ang best friend nito na si Minda. Ngunit gaya niya ay hindi rin dito nagpaalam ng personal si Katrina. At bakit naman? May ginawa ka bang hindi niya nagustuhan at nagtulak sa kanya para lumayo? Nasubaybayan nito ang takbo ng relasyon nila ni Katrina. Saksi ito sa matamis na pagmamahalan nila. I'm clueless. Garalgal ang tinig na sabi niya. Matapos niyang makausap si Minda ay saka lang niya na-realize na wala na talaga ang nobya. Hanggang sa huling sandali ay gusto niyang umasa na hindi totoong umalis ito. Napapailing si Daniel habang pinagmamasdan siya na straight na tinungga ang alak sa baso. Miami International Airport. Hihintayin kita sa Manila in 2 weeks time. Pahayag ng daddy niya sa hindi mababaling tinig. Hinihiling na lamang nila ang pag-announce ng flight nito. Mauuna na itong umuwi sa Pilipinas. And what will you do kung hindi ako susunod? Nananandyan tanong ni Katrina. Ibebenta ko ang kumpanya at dito na tayo tuluyang maninirahan. Sagot nito habang matamang nakatingin sa kanya. Kung nagulat man siya sa sinabi ng ama ay hindi siya nagpahalata. Katrina, 6 na taon ka nang nandito. Pinagbigyan kita ng hilingin mong magpatuloy ng masteral right after your graduation in college because I thought you were not yet ready to come home. Sandali itong huminto. Pero ngayong tapos na ang masteral mo and it seemed that you're ready to face the world again. Uuwi ka na sa atin. Paliwanag ng kanyang ama. Totoo ang sinabi nito. Sa unang 4 na taon niya sa Amerika ay isinubsob niya ang ulo sa pag-aaral. Patunay ang pagiging cum laude niya nang magtapos. It was only during her masteral na hinayaan niyang may makalapit na mga kaibigan at manliligaw sa kanya. Dapat nag-retire na ako 2 years ago. Patuloy ng daddy niya. Kaya lang pilit kitang inuunawa because you were mending a broken heart. Hanggang ngayon ba naman, Katrina? Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita ang ama tungkol sa pagiging broken-hearted niya nang pumunta sila rito sa Amerika. Alright, uuwi na ako in 2 weeks time. Kahit naman hindi siya pilitin ito, ay ganun din ang gagawin niya. After 6 years, palagay niya ay handa na siyang umuwi sa Pilipinas. Kitang-kita kung paano umaliwalas ang mukha ng ama. Napangiti siya. Maybe it was really good to go home. Thank you, baby. Nakangiting wika nito. Magpapahanda ako ng isang welcome party para sa'yo. I'll invite your classmates and all friends. Masayang wika ng kanyang ama. Tumango na lamang siya. Gusto na rin naman niyang umuwi. Kahit na naglagi siya sa Amerika sa loob ng 6 na taon, ay sa Pilipinas pa rin niya gustong manirahan. And baby, pukaw nito sa pag-iisip niya. I'm so proud of you. Pinigil niyang pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Matagal na panahon nang hindi siya tinatawag na baby ng daddy niya. And she knew that he was really happy with her decision. Are you sure you're ready to go back to Manila? Paniniyak ni Carlos sa kanya. Umango siya. I have a life to live, and I guess it's about time to face it. I'll miss you. Malungkot na sabi nito. I'll miss you too. Kahit paano ay naging malapit siya rito. Nanligaw si Carlos sa kanya noong magmamasteral pa lamang siya. Naging kaklase niya ito. Nang tapatin niya ito na hanggang kaibigan lang ang maisusukli niya dito, ay tinanggap ito yon ng maluwag sa dibdib. Yun siguro ang dahilan kung bakit naging matalik silang magkaibigan nito. What if you meet him again? Alanganing tanong nito.
Nagawa niyang ipagtapat dito ang tungkol kay Liam at sa ginawa nitong kataksilan sa kanya. "I'll cross the bridge when I get there." That was the safest answer she could give him. Dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nakaharap niyang muli ang binata. Susumbatan niya ba ito sa nasaksihan niyang kataksilan nito 6 years ago? O baka sugurin niya ito ng yakap at halik dahil kahit naghihinakit siya rito ay hindi niya makakailang namimiss na niya ito. Silly girl, saway niya sa sarili. Hindi na ikaw ang 18 years old na dalagitang nagmahal noon kay Liam. "Thank you for everything, Carlo." Niyakap niya ang kaibigan. Galing sila sa pagdi-dinner sa labas, ang huling pagsasama nila rito sa Amerika. Bukas na kasi ang alis niya. "I hope you can visit me in the Philippines as soon as possible." Malungkot na wika ni Katrina. "Oh, I will, Katrina. And take care of yourself." Mahigpit na yakap at halik sa pisngi ang ibinigay nito sa kanya bago nito tinungo ang sasakyan. Hinintay pa niyang makaalis ang kotse nito bago siya pumihit papasok. Nang bigla siyang matigilan, nahagip ng mga mata niya ang isang lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Parang si Liam? Pumikit siya ng mariin at saka muling nagmulat ang mga mata. Subalit wala na doon ang lalaki. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Naiiling na pumasok siya sa loob ng bahay. Sa loob ng 6 na taon niyang paninirahan sa Amerika, ay hindi yun ang unang pagkakataong para siyang namamalikmata. At sa tuwina ay mukha ni Liam ang nakikita niya. Noong magtapos siya sa college, ay parang nakita niya ito sa audience. Noong nagdaang Pasko, na hindi nakarating ang kaniyang ama para magkasama silang mag-celebrate, ay parang nakita niya itong tinatanaw siya mula sa di kalayuan. "Amerika ito. Katrina, umayos ka." Ang malawak na Pacific Ocean at milya-milyang lupa ang dumidistansya sa inyo. Baka nga may asawa na yung tao. Kumirot ang puso niya sa huling naisip. 29 na ang binata at hindi imposibleng nag-asawa na nga ito. Ano kaya ang posibleng nangyari kung kinompronta niya ito noon sa halip na lumayo siya? Bulong niya sa kanyang sarili. "Lalo kang kumanda, Katrina." Buong paghangang sabi ni Minda sa kanya. "Nahiyang ka sa Amerika." "Salamat," nakangiting sagot niya. Kararating lamang niya kahapon at ngayon ay kasalukuyang idinadaos ang welcome party na inihanda ng kanyang daddy. Si Minda na lang ang kakilala niyang naroroon. Kanina pa umalis ang mga classmates nila noong high school. Ang natira na lamang ay mga business associates ng daddy niya. "How's your married life?" Maya-maya ay tanong niya sa kaibigan. Pagka-graduate kasi nito ng college ay nag-asawa na ito. "Blissful." Tila kumikislap ang mga matang sagot nito. "Eh ikaw, kailan ka ba mag-aasawa?" Masayang wika nito. Kapwa sila natigilan. Nakita niya ang pagrehistro ng guilt sa mukha nito nang makitang namutla siya. "Kapag natagpuan ko na ang nawawala kong groom." Pilit ang ngiting sagot niya. Marami pa silang napagkwentuhan, ngunit obvious na iniiwasan nila pareho na mapunta ang topic sa kanyang love life. Pasado 11:00 na nang magpaalam si Minda. Kahit gusto pa ni Katrina na pigilan ang kaibigan, ay hindi niya ginawa. Alam niyang naghihintay rito ang asawa at anak nito. "Dumalaw ka minsan sa bahay at pagluluto kita," sabi pa nito nang ihatid niya sa gate. "I'll staying here for good at sa palagay ko, magsasawa ka sa mukha ko dahil palagi kitang pupuntahan sa bahay niyo," sagot niya. Tamang-tama, kare-resign lang ng yaya. Tukoy nito sa 1 taong gulang na anak ni Ched. Sabay silang natawa. Nang makaalis si Minda ay pinasya niyang pumasok na sa loob ng bahay. Maya-maya na lang uli siya lalabas para makihalubilo sa mga bisita ng daddy niya. Sa study room siya tumuloy. Hindi na niya binuhay ang ilaw doon. Nahapong umupo siya sa upuan. Strange.
Pero kahit narito na siya sa Pilipinas, ay hindi pa rin siya masaya. Kasing dilim ng silid na yun ang buhay niya. There was emptiness and void in her heart that no one could feel. Bahagya siyang nasilaw sa liwanag na kumalat sa buong silid. At bago pa niya lingunin kung sino ang umabala sa kanyang pag-iisa, ay narinig niya ang boses na kilalang kilala niya. Pasado 11:00 pa lang, Cinderella. May 1 oras ka pa para magstay sa party. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Kahit nakatalikod siya rito, ay hindi niya maipagkakaila sa iba ang boses nito. At iisang tao lang ang tumatawag sa kanya ng Cinderella. Lost your tongue, honey? Pati ang sabi nito nang hindi pa rin siya nagsasalita. Narinig niya ang mga yabag nitong papalapit sa kinaroroonan niya. Ni hindi siya kumilos sa kinauupuan. Natagpuan na lamang niya ang sariling nakikipagtitigan sa pamilyar na mga matang sa tingin niya ay nagnininga sa galit. Liam? Mahinang wika niya. Nagmature si Liam ngunit higit na gumwapo. Lalo ngayong naka-Amerikana ito. Marami nang nagbago sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ngunit natagpuan pa rin niya ang pamilyar na damdamin kay Liam. Ang emptiness na nararamdaman niya kanina lang ay biglang nawala nang muli niya itong makita. And she hated to admit that she was longing for him. Na-miss niya ito ng sobra. Liam? Kumunot ang noon nito habang nakatitig sa kanya. The one and only. Pagkuway wika nito. Bahagya pa itong yumukod. It was surprising to know na natatandaan mo pa ang pangalan ko, Katrina. Seryoso na wika ng binata. Of course. Bakit parang ito pa ang galit sa kanya, samantalang ito ang gumawa ng kasalanan? Nagagalit siya sa sarili kung bakit hindi niya itong maisumbat ngayong nandito na siya. Sa halip ay siya pa itong guilty dahil sa pag-i-stammer niya. Inipon niya ang lahat ng galit at pagdaramdam nito bago siya muling nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Hindi mo ba alam na natili kami magkaibigan ng daddy mo? Amused na tanong nito. Bago pa siya makaisip ng isasagot, ay muli itong nagsalita. Siguro sinadya ng daddy mong ilim ang bagay niyon. Dahil baka hilingin ng spoiled brat niyang anak na wag ituloy ang pakikipagkaibigan sa akin. Hindi na siya sumagot dito. Suddenly, she felt so tired, physically and emotionally. At hindi rin niya napaghandaan ang muling pagkakatuklas ng damdamin niya dito. Tumayo siya para iwanan ito. Tell that I'm tired. Ngunit bago pa siya makahakbang, ay mahigpit siya nitong pinigilan sa braso at ipinihit paharap dito. Hindi ko pa naibibigay ang regalo ko sa'yo. Bago pa siya makapagtanong ay kinabig na siya nito palapit sa katawan nito at hinalikan sa mga labi. Kakaiba ang halik nito ngayon. Marahas na halik na halos magpadugo sa mga labi niya. Gone were the tender kisses that he used to give her. Pero ang nakapagtataka ay nangunguyapit pa ang braso niya sa leeg nito. And then she realized she was home, in Liam's arm. Gustong tumutol ng isip niya nang maramdamang tumigil ito sa paghalik sa kanya. Ilang sandaling nanatili siyang nakapikit. Hinihintay na muling lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Ngunit hindi na nangyari ang inaasam-asam niya. Nagmulat siya ng mga mata at kitang-kita niya ang ekspresyon ng mukha ni Liam. Parang may nasasalamin siya roong galit, confusion at pag-ibig. Napapahiyang kumalas siya mula sa pagkakayakap nito. Please tell Dad na pumanhik na ako. Kung paano niya ito nasabi ng tuloy-tuloy sa kabila ng pagtahik ng kanyang damdamin, ay hindi niya alam. Marami tayong dapat pag-usapan, Katrina. But I guess, you need to rest. Sabi nito. Anyway, we have lifetime to talk. Naunahan na siya nito sa pinto. Pero bago tuloy ang lumabas, ay nilingon pa siya nito. Sleep tight, Cinderella, and dream of me. Pagkasabi nun ay lumabas na ito at isinara ang pinto.
Sa halip na lumabas na rin ay nanghihina ang mga tuhod na umupo siya sa upuan. Nag-iwan ng maraming katanungan ang sinabi ni Liam na mayroon silang habang buhay para mag-usap. Ano ang ibig sabihin nito? At ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit nang muli niya itong makaharap ay biglang naglaho ang galit at sama ng loob na ibinaon niya noon papuntang Amerika? And worst of all, sa kaibuturan ng puso niya ay naroon pa rin ang heartwarming feeling na iniukol niya para dito. Hindi yun nawala sa kabila ng hindi nila pagkikita ng matagal na panahon. At kahit sa sulok ng isip niya ay naghuhumiyaw ang katotohanang pinagtaksalan siya nito. Bigla ay parang gusto niyang pagsisihang bumalik pa siya. Siya pa rin ang dating Katrina na nagmamahal kay Liam. Walang nagbago sa damdamin niya. Hindi siya sigurado ay ang damdamin nito para sa kanya. Saan kayo pupunta, Dad? Totoong nagulat siya sa ibinalita ng ama na magbabakasyon nito sa ibang bansa. It was barely a week since she went home. At hindi pa siya nito na-orient sa opisina. Ibinaba nito ang hawak na dumbbells at humarap sa kanya. One thing she really admired about her dad was his being health conscious. Sa edad nitong 62 ay papasa pa ito sa 50 years old. It's about time that I take a grand vacation. Sagot nito habang nagpupunas ng pawis. Nakita niyang nahihirapang itong punasan ng pawis sa likod, kaya nag-volunteer siyang punasan ito. Thank you, baby. Nito matapos niya itong punasan ng pawis at ibalik niya ang tuwalya. Hindi naman kita pinipigilang magbakasyon, Dad. I'm just asking kung saan. Banayad na napatawa si Katrina sa pagiging defensive ng daddy niya. Natatandaan mo pa ba si Tito Arnold mo? Saglit siyang nag-isip. Pilit niyang inaalala kung sino ang itinutukoy nito. Sino nga ba si Tito Arnold? Tanong niya sa ama. Talagang hindi mo siya matatandaan dahil 7 years old ka pa lamang nang mag-migrate ang pamilya niya sa London. Sabi nito. A year ago, nagbakasyon din siya dito. He was a good friend. Pagkuway, umiling ito. No, he used to be my best friend. 2 taon na pala siyang byudo at umuwi siya rito to renew our friendship. And, sa palagay niya ay mahaba ang pasakalyang ginagawa ng daddy niya. And he invited me to join him in his around the world tour. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. How long? 6 months or more. Bagaman gusto niyang tumutol ay hindi niya ginawa. Her daddy deserved the tour. Alam niyang hindi pa nakapagbabakasyong grande ang kanyang ama dahil sa pamamahala ng negosyo, which she will take over. Kailan ang alis niyo? Kumislap ang mga mata nito sa pagpayag niya. The day after tomorrow. The day after tomorrow? Hindi niya napigilang bulalas ni Katrina. At sino ang mag-o-orient sa akin sa opisina? Lumalabas na matagal nang nakaplano ang pagbabakasyon nito. Marahil ay hinihintay lang talaga nito ang pagbabalik niya. Umilap ang mga mata nito. May inassign ako mapagkakatiwala ang tao. He'll be there to support you. Nadetect niya ang labis na pagtitiwala nito sa kung sino mang tao yun. If you don't want me to go, maagap niyang pinutol ang sinabi nito. No, Dad. You deserve the vacation. Nag-aalala lang ako, baka hindi ko magampanan ng maayos ang pagpapatakbo ng kumpanya without you around. Kinabig siya nito at masuyo siyang hinalikan sa noo. Malaki ang tiwala ko sa kakayanan mo. Yeah, I believe that you will be able to handle everything. Except my feelings for Liam. Sansala ng isip niya. Hindi na uli niya nakita ang binata pagkatapos ng party. Sa isip niya ay nagpapasalamat siya dahil hindi naman niya alam kung paano ito pakikitunguhan. Gayunpaman ay tumututol ang isang bahagi ng puso niya. She miss him so much. Mahal pa din niya ang binata. Take care of my baby, Liam. Bili ni Don Lucas sa binata. Sa sulok ng mga mata ni Katrina ay nakita niyang tinapunan siya ng sulyap ni Liam
at pagkatapos ay tumango. Nagulat siya nang datnan ito sa airport. Hindi niya inaasahan ang presensya nito. Ganon ba ito ka-close sa kanyang ama? Kaya kasama pa ito sa paghatid sa airport? At bakit parang batang munti siyang inihabili ng ama rito? I don't need a babysitter, Dad. Nagawa kong alagaan ng sarili ko sa Amerika. Bakit hindi ko naman makakaya sa sarili nating bansa? May paghihimagsik ng kaloobang sabi niya. Oh, come on, Katrina. Yan pa ba ang ipapabaon mo kay Daddy sa pag-alis niya? Nakangiting sabad ni Liam. Kung ikinagulat niya ang presensya nito, doble ang pagkagulat niya sa itinawag nito sa kanyang ama. Daddy? At sino ang nagbigay karapatan ditong tawagin ang daddy niya ng ganun? Bulong niya sa sarili. That's my plane. Sabi ni Lucas nang marinig ang pagtawag sa mga pasaherong papuntang London. Doon ito makikipagkita sa kaibigan. Take care, Katrina. Sabihin mo kay Liam ang lahat ng kailangan mo. I'll call you from time to time, baby. Tinapik nito ng marahan ang pisngi niya. Pagkatapos ay iniwanan si Liam ng isang makahulugang sulyap. Tumango lang ang binata. I'll miss you, Dad. Niyakap niya ng mahigpit ang ama, trying to extract strength from him. I'll miss you too, baby. Parang may bumikig sa lalamunan nito. I'll be back soon. Wika pa nito. Pinahid niya ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Enjoy your vacation, Dad. Sige na, baka maiwan ka na ng plane. Gusto niyang pagaanin ang sitwasyon. Siguro ay sinabi lang nito na babalik agad dito dahil madali namang lumipas ang panahon. Inihatid niya ng tanaw ang ama hanggang mawala na ito sa paningin niya. Nang balingan niya si Liam ay nakita niyang mataman itong nakatitig sa kanya. Tumalikod siya. Wala siyang makuha na sasabihin kaya pinili niyang manahimik na lang. Akala niya ay hindi na siya susundan nito kaya nagulat pa siya nang makitang katabi na niya ito. Pinauwi ko na ang driver mo kaya sa akin ka nasasabay, Katrina. Kaswal na sabi nito. And who gave you the right to order me around? Mataray niyang balik na tanong. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito in half smile. There goes the old Katrina I used to know. Lalong nagdikit ang mga kilay niya sa pagkainis dito. The next thing she knew, ay hawak na nito ng mahigpit ang kamay niya at iginigiya siya papunta sa parking lot ng NAIA. Hindi niya magawang magprotesta dahil maraming mga matang nakatingin sa kanila. Why? Why they made a handsome pair? Ang presensya nila ay sapat na para umagaw ng atensyon. What more kung gagawa pa siya ng eksena? And she couldn't control the shiver running down her spine dahil lamang sa simpleng paghawak nito sa kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Katrina nang makita si Liam na pumapanhik sa hagdan. Ano ang ginagawa ng lalaking to sa kanilang mansyon sa ganito kaagang oras? I thought you were sleeping, gigisingin, trying to keep up with my father's order to babysit me? Nanunuyang salubong niya rito. I wonder kung bakit hindi mo ako ipaghele para masigurong nakatulog ako kagabi. Don't worry, malapit ko nang gawin yan. Sagot nito habang hinahagod ng tingin ang kabuuan niya. Taas noong nilampasan niya ito at bumaba ng hagdan. Ipinagpasalamat niyang maaga siyang nagising para pumasok sa opisina. Kung hindi, ay baka totohanin nito ang sinabing papasukin siya sa kwarto. Hindi niya naiwasang gumana ang kanyang imahinasyon sa naisip na yon. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nagulat siya nang sabayan siya ni Liam nang dumulog siya sa mesa para mag-almusal. Ganito ba ito ka-at home sa kanilang pamamahay? Thank you, mahinang sabi niya nang ipaghila siya nito ng upuan. Mukha ba akong kontrabida sa paningin mo at ganyan na lang ang pagkakatingin mo sa akin? Amused na tanong ni Liam sa pagkamangha niya. You can say that again, sagot niya. Ngayong natiyak mo nang gising ako, I'm expecting you to leave. Hanggang sa opisina ba'y susundan mo pa rin ako? Inis na tanong ni Katrina. Naglagay ito ng ham sa sariling plato at kumuha ng sliced bread. Bakit hindi ka muna kumain?
The morning is so beautiful to be wasted in an argument. Sa nanginginig na kamay ay kumuha siya ng ham. Bakit ba ganito na lamang ang epekto sa kanya ni Liam? Walang imikang kumain sila. Napangalahati niya na ang ham at humigop ng kape. Pagkatapos ay tumayo siya. "Eat properly, Zainab," sabi nito sa otorisadong tinig. "Maraming gawain sa opisina at natitiyak kong hindi sapat ang kalahating ham na kinain mo." Inis na umupo siya ulit. Hindi niya alam kung bakit iba na ang pangalang itinawag sa kanya ni Liam. It had always been Katrina for him. "With that corporate chick, hindi na bagay ang Katrina sa'yo," sabi nito, tila nahulaan ang nasa isip niya. "So, from a private tutor, psychic ka na rin pala ngayon?" Hindi niya napigilang sabi. "Don't tell me, nasasama ka rin sa akin hanggang sa opisina. Ikaw na rin ang nagsabing maraming trabahong naghihintay sa akin. O kasama pa rin sa trabaho mo ang samaan ako habang ino-orient sa trabaho ko?" Seryosong tanong ni Katrina. "Hindi rin pala sinabi ng daddy mo sa'yo na ako ang inatasan niyang magbigay sa'yo ng orientation?" Pagkasabi nun ay humigop ito ng kape. "What?" Malakas na tanong niya. "Oh yes, honey. I'm the one who will orient you." Itinuro pa nito ang sarili. "Can't believe this." Ipinagkatiwala siya ng daddy niya sa lalaking nagtaksil sa kanya. "Better believe it, honey," nakangiting sabi nito. "Stop calling me honey. At kung ako sa'yo, ay bibilisan ko ang pagkain para hindi naman masayang ang bawat sentimong ipinapasweldo sa'yo ng daddy ko." Nakita niyang kumulimlim ang mukha nito. Gayunman ay walang salitang tumayo na. Akmang pupunta siya sa sariling sasakyan nang marinig niya ang pagtawag nito. "Ano na naman?" Iritadong tanong ni Katrina. "Dito ka sa kotse ko sasakay," utos nito. "At bakit?" "Para saan pa't may sarili akong kotse kung hindi ko rin magagamit?" Mataray na sabi niya. "Sumakay ka na lang kung ayaw mong buhatin kita." Banayad na babala nito. Dahil sa sinabi nito ay naalala niya ang isang pangyayari may 6 na taon na ang nakakalipas. Noong buhatin siya nito sa birthday party ni Minda, kung saan natuklasan niya ang damdamin para dito. Nangahamon ang tingin niya nang bumaling dito. Ngunit kung gaano siya kadeterminadong huwag itong sundin, ay ganun din kasigasig ang mukha nito. Impertinenteng lalaki. Lihim na sabi niya sa sarili at saka padabog na pumasok sa kotse ni Liam. Nakangising sumunod dito sa kanya. "Don't worry, the people will surely love you." Assurance ni Liam nang nasa elevator na sila. Hindi niya alam kung paano nito nahulaang may kaba siyang nararamdaman sa pagharap niya sa mga tauhan ng kanyang daddy. Gayunpaman ay nakabawas ng tensyon niya ang sinabi nito. Sinalubong siya ng mainit na pagtanggap mula sa mga empleyado. Yon at ang kaalamang nasa tabi lamang niya si Liam ay sapat na para manumbalik ang tiwala niya sa sarili. Ang buong umaga ay ginugol niya sa pagpapakilala sa kanya. Nakaharap niya ang mga executives at nag-tour siya sa iba't ibang departamento ng kumpanya. Mag-aalas 12 na, nangyayain siya ni Liam na mananghalian. Ipinagpasalamat niya yun dahil kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura. Sa isang first-class restaurant siya dinala ng binata. Nakaupo na sila nang may lumapit na lalaki sa kanila. "Andrew?" Masayang bati ni Liam dito. Ipinakilala siya nito. "Sinong kasama mo?" "Hinihintay ko ang misis ko. May usapan kaming sabay na kami maglalunch ngayon." Sagot nito. "So, tuloy-tuloy na ang kasal mo next month?" Nakita ni Katrina ang sandaling pagkalito ni Liam na tumingin pa sa kanya na parang sinisiguro kung narinig niya ang sinabi ng kaibigan nito. At hindi siya nagkunwaring hindi ito narinig. In fact, tiningnan niya ang binata sa paraang naghihintay siya nang isasagot nito. "I hope so," sagot ni Liam na hindi humihiwalay ang mata sa kanya. Yun na siguro ang pinakamasamang balitang narinig niya. Parang bomba yung sumabog sa pandinig niya.
She blinked many times to control the tears in her eyes. "Excuse me pare, nariyan na si Mrs." Paalam ni Andrew. Lihim siyang nagpasalamat na nawala sa kanya ang atensyon ng dalawang lalaki at nabaling sa pagdating ng asawa ni Andrew. Ipinakilala siya rito at pagkatapos ay lumipat na ng mesa ang mga ito. "Katrina, are you alright?" Nag-aalalang tanong ni Liam na marahil ay napuna ang pamumutla niya. "I'm hungry." Walang kangiting-ngiting sagot niya. Ikakasal na ito sa susunod na buwan. Yun ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya. Napakasakit ng nalaman niya. "Well, hindi mo ba ako babatiin sa nalalapit kong kasal?" Tila nananansyang sabi nito. "Congratulations." Nilangkapan niya ng peking panunuya ang kanyang boses. "Sino naman ang malas na babae?" "Malalaman mo rin one of these days." Kasual na sagot nito. Ngunit ano yung kakaibang kislap na nakikita niya sa mga mata nito? "I'll die kapag nangyari yon," sa isip-isip niya. "I hope na hindi ka mawawala sa araw ng kasal ko." Nakangiti pa na wika ni Liam. "Sure," tipid na sagot ni Katrina. Ipinagpasalamat niya ang dumating na ang in-order nila. Itinuon niya ang buong atensyon sa pagkain. Ibinuhos niya ang buong panahon sa trabaho at hustong 2 linggo sa pool nang magtrabaho siya ay gamay na niya ang kumpanya. "Okay lang ba kung hindi kita masasamahan ngayon sa opisina?" Tanong ni Liam sa kanya habang kumakain siya ng umagahang yun. Sa mansyon din ito pansamantalang nakatira, ayon na rin sa bili ng daddy niya. "No problem," sagot niya sa pinakamalamig na tinig. Ni hindi niya ito tinapunan ng sulyap. "Pupunta kasi ako sa printing press para asikasuhin ang mga wedding invitations." Gusto na niya itong singhalan at talampakin na wala siyang pakialam kung saan man ito magpunta. "You can go to hell for all I care." Kung bakit naman parang nananadya pa ito sa pagsasabi sa kanya ng pag-aasikaso nito sa kasal gayong nasasaktan siya. Wala sa loob na kumuha pa siya ng bacon at itlog. Pagkuway, naglagay pa siya ng kanin sa pinggan at maganang kumain. "Hindi ko alam na ganyan ka pala kaganang kumain. I'll watch my diet if I were you." May himig ng babala sa tinig nito. Nilunok muna niya ang pagkaing ninunguya bago nagsalita. "Ibinilin din ba ng daddy sa'yo na bantayan ang bawat pagkaing isusubo ko?" Inis na wika ni Katrina. Hindi yun sinagot ni Liam. Tumayo na ito at lumabas. Sakalang pumatak ang luhang kanina pa niya pinipigilan. If not for her foolish pride, sasabihin na niya kay Liam na wag itong magpakasal sa iba. But she'd rather die kaysa isa tinig yun. "Hindi ka dapat masaktan, Katrina. May iba ng mahal si Liam, kaya dapat tanggapin mo na." "Pero bakit napakasakit? Bakit hindi ko kaya?" Wika niya sa kanyang sarili. 3:00 pa lamang ng hapon ay sinundo na siya ni Liam sa opisina. 3 araw niyang hindi nakita ang binata kaya hindi na siya nagprotesta. Pinaiwan na lamang nito sa parking lot ang kanyang kotse at sa sasakyan nito sila sumakay. He was in a cheerful mood at hindi niya gustong sirain yun. Gusto niyang mag-ilusyon na they were back to the old days. Kumunot ang noon ni Katrina nang huminto sila sa tapat ng isang butik ng isang sikat na mga gown pangkasal. "Ano ginagawa namin dito?" Naitanong niya sa kanyang sarili. Iginiya siya ni Liam papasok sa nasabing establishment. Para siyang robot na sumusunod lang sa bawat sabihin nito. Pinaupo siya nito sa isang couch at kinausap nito ang isang bakla. Maya-maya ay inilabas ang isang mannequin na nakasuot ng damit pangkasal. Yun na yata ang pinakamagandang wedding gown na nakita niya sa buong buhay niya. "Napakaganda naman ng wedding gown. Sana makapagsuot din ako nito balang araw kasama ang lalaking aking pinakamamahal." Wika niya sa kanyang sarili habang nakasulyap kay Liam. "This will surely fit your lovely bride." Nakangiting sabi ng baklang designer. Nakabawi na siya sa pagkabigla. Dinala siya roon ni Liam para ipakita ang wedding gown na isusuot ng bride nito.
Dahil sa pinagsama-samang galit at hiya, ay sumabog ang luha niya sa harap nito at sa designer. Bago pa may makahuma sa dalawa, ay mabilis na siyang nakalabas ng shop. Tiyempo namang may dumadaang bakanteng taxi, kaya agad siyang nakalayo sa lugar na yun. "Saan ho tayo, miss?" Alanganing tanong ng driver nang makita siyang umiiyak. "Sa impyerno." Gusto sana niyang sabihin, ngunit ayaw naman niyang idamay ang pobrang driver sa nararamdaman niyang galit. Sinabi niya sa driver ang lugar na pupuntahan niya. Si Minda ang kauna-unahang taong pumasok sa isip niya na maaaring makisimpatya sa kanya. Kahit malakas ang ulan ay walang pakialam na lumabas ng taxi si Katrina. Wala siyang pakialam kung mabasa man ang kanyang corporate attire at tuluyang masira ang sapatos niya na yari sa gamuza. Parang nag-e-echo pa din sa pandinig niya ang mga sinabi kanina ng kanyang kaibigan. "Hindi ko gustong sisihin ka sa bigla mong pag-alis noon without asking Liam his side of the story. Pero sa tingin ko, nagkamali ka nang husgahan mo siya kagad. And by your reaction, nasisiguro kong nagsisisi ka rin. You had your chance. Pero dahil sa kawalan ng pagtitiwala, hinayaan mong lumipad ang kaligayahang abot kamay mo na noon." Mahinang paliwanag ni Minda. Anong gagawin ko?" Helpless na tanong ni Katrina. Na-realize na rin niya yun. "Kausapin mo si Liam and tell him everything you want to say. Or eat your heart out. Habang pinapanood mo siyang ikinakasal sa ibang babae at manahimik ka na lang habang buhay." Hindi niya sinunod si Minda nang ipayo nitong umuwi na siya sa kanilang bahay. She painted the town red kahit nag-iisa. But deep inside her, nagluluksa ang kanyang puso. Hinubad niya ang basang sapatos at nakayapak na pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Dahil nakainom ay paikis-ekis ang lakad na nakarating siya sa kanyang kwarto. At ibinagsak niya ang katawan sa kama kahit basa ang damit niya. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pagpihit ng doorknob, ngunit dahil pagod na ang puso, isip at katawan, ay hindi na niya magawang magmulat ng mga mata. Nakakagutom na amoy ng pritong bacon ang gumising sa kanya. Nagmulat si Katrina ng mga mata at napangiti nang makita ang tray na may lamang pagkain sa ibabaw ng side table. Muli sana siyang pipikit ng mahagip ng tingin niya ang isang puting envelope na parang wedding invitation. Bumangon siya at tinitigan ang envelope. Wedding invitation nga yun. Aabutin sana niya ang envelope nang mula sa banyo ng kanyang kwarto ay lumabas si Liam. Bulalas niya. Sa kabila ng pagkagulat ay hindi maialis ang mga mata sa kabuuan nito. Tumutulo pa ang mga butil ng tubig mula sa buhok nito. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Bigla siyang natilihan. "What the hell are you doing here?" Nagpapanik na tanong niya. May mga hinalang nagsisimulang mabuo sa kanyang isip, kasabay ng pag-ahon ng kaba sa dibdib niya. "Nakipaligo, hindi ba obvious?" Amuse na balik tanong ng binata. Agad siyang umahon mula sa kama upang muli ring bumalik at hilahin ang kumot para takpan ang katawan niya. Paano'y manipis na pantulog lamang ang suot niya. Pilit niyang nirecall ang nangyari sa nagdaang gabi. Sa pagkakatanda niya ay nakatulog siya na suot pa rin ang nabasa niyang damit. At ngayon ay narito si Liam sa kanyang kwarto na halos hubad na. At nabuo ang conclusion sa isip niya. "Ikaw ang nagbihis sa akin?" Hindi yun isang tanong, kundi isang statement. Tumango ito. Relax na relax ang itsurang naupo pa sa gilid ng kanyang kama. "Who gave you the right to change my clothes?" Mataas ang boses na tanong ni Katrina. Pilit niyang inignora ang mabangong amoy ng sabong ginamit nito. She tried to focus her eyes only on his face. Kung hindi niya gagawin yun, ay baka hindi niya mapigilan ang sariling hagurin ang malapad na dibdib nito. "Your father hired me to be your babysitter." Kasual na sagot nito. "And it's my duty to ensure that you don't get pneumonia by letting you sleep with your soaked clothes on." Nakangisi na wika ni Liam. "How dare you?"
Nahiling niyang sana ay nakumbinsi niya itong totoong nagagalit siya. Dahil hindi niya napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan sa isiping nakita na nito ang kabuuan niya. Ano na lang sasabihin na magiging asawa mo? You're about to get married and... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil nagbara ang kanyang lalamunan sa pagkakaalalang ikakasal na nga pala ito. Oh, she wouldn't mind. May panunoksong sagot nito. That's it. Pinapormal niya ang kanyang muka at sa pinakamalamig na boses ay sinabing, Thank you for the concern, Liam. Makakalabas ka na. Pero hindi ito tuminag sa kinauupuan. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit hindi magagalit ang magiging asawa ko? Wala akong pakialam. Sigaw niya. Wala akong pakialam kung tanga mapapang-asawa mo. Kaya hinahayaan ka niya sa kalukuhang pinaggagawa mo. At ikaw, hindi ganon? Kaya iniwan mo ako when you assumed na pinagtaksilan kita? May panunumbat sa tono nito nang sabihin yun. Hindi niya inaasahan yun. Paano nito na lamang nakita niya ang tagpo sa condo unit nito na kasama si Jackie 6 years ago? Naitanong niya sa kanyang sarili. It doesn't matter. Yun na ang tsansa niya para sabihin ang lahat ng nasa sa loob niya. It's now or never. Baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong makausap ito. He will be a married man soon. I have loved you, Liam. Tumikim siya para alisin ang tila bara sa kanyang lalamunan. Love you so much that I almost died when I saw you kissing Jackie. Dahil dun kaya ako lumayo para lamang sa bandang huli ay pagsisihan ang ginawa ko yan. Sana tinanong muna kita kung bakit mo ako nagawang pagtaksilan. Sana ipinaglaban ko ang relasyon natin. I had the right over Jackie dahil mas nauna ako sa kanya. But my foolish pride intercepted. Hinintay kong sumunod ka sa Amerika at magpaliwanag. Nung magtapos ako ng college, that was the time na sumuko na ako sa paghihintay na susunod ka. Naiiyak na wika ni Katrina. Do you know the song Butterfly ni Mariah Carey? Tumango siya kahit na gusto niyang mag-hysterical sa naging sagot nito sa mahabang kumpisal niya. When you love somebody so deeply, they become your life. It's easy to succumb to overwhelming fears inside. Blindly, I imagined I could keep your underglass. Now I understand to hold you. I must open my hands and watch you rise. Kahit sintinado ay pilit itong kumanta. Lumuluha ang mga matang dinugtungan niya ang kantang yun. And I truly feel your heart will lead you back to me when you're ready to land. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito at hinayaan siyang umiyak. Minsan sa isang panahon, I fell in love with you. Hindi binago ng milya-milyang distansya at 6 na taon ang damdamin kong yun sa'yo, Katrina. Hinalikan nito ang buhok niya. I want you to enjoy your youth. Ayokong isipin mong ipinagkait ko sa'yo ang magandang opportunity na makapag-aral ka sa ibang bansa. Hinayaan kong lumipad ka kahit na may takot sa puso kung baka hindi mo na matutunan ang daan pabalik. Nadetect niya ang insecurity sa tinig nito. Tiningala niya ito. Home is where your heart is, Liam. Walang araw sa nakalipas na 6 na taon na hindi kita naisip. Life has been dull and meaningless without you. Pag-amin niya. Wala nang rason para itago pa niya rito ang damdamin niya. Kahit paano ay magiging maluwag na ang kanyang dibdib. Kahit ikasal na to sa ibang babae. Dahil nasabi na niya ang gusto niyang sabihin dito. Marahan siyang kumawala mula sa pagkakayakap nito. I guess it's time to prove my love. So I'm setting you free, Liam. Pakakawala na kita. Kahit masakit para sa akin. Pinilit niyang ngumiti. You will prove your love, honey. In due time, sa harap ng paring magkakasal sa atin at sa mga guest na darating sa araw na kasal natin. Buong pagmamahal na wika ni Liam. Oh, Liam, don't do this to me. Naiiyak na naman siya.
Bakit nagagawa pa siya nitong biruin ng ganon? You will be my wife very soon, Katrina Zeynep Mondragon. At sa nanunuksong tinig ay idinugtong. Hindi rin ba sinabi sa'yo ng daddy mo ang tungkol sa kasal natin? Oh well, knowing him, baka inisip niyang hindi ka pumayag at hindi ka niya mapagbigyan this time. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito. Inaarok niya ang katotohanan sa sinabi nito. Maliban sa nanunudyo nitong mga mata, ay nakita niya ang katotohanan sa mukha nito. Hindi ba't ikakasal ka na? Nalilito na din na tanong ni Katrina. Tumango ito. Mind to ask me kung sino ang maswerteng babae? Pumikit siya at hinintay na sagutin nito ang sariling tanong. Love, ikaw lang ang gusto kong makasama sa araw-araw habang ako'y nabubuhay. Sobra kitang mahal noon pa man hanggang ngayon. Yun lang ang hinihintay niyang marinig at muli siyang yumakap dito. Anong totoong nangyari sa condo unit mo 6 years ago? And I thought, you'll never give me the chance to explain. Nakangiting sabi nito. Itinaas nito ang mukha niya. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Jackie ang kinaroroonan ng unit ko at kung paano niya nalamang may sakit ako. Naalala niyang siya ang nagbigay ng impormasyong may sakit si Liam. All along, napatunayan niyang tama ang hinala niyang may hidden desire ang babaeng yun sa kanyang kasintahan. Ang maharot na babaeng yun. Inis na wika niya. Tao naman siyang pumunta sa kondo, kaya pinatuloy ko siya kahit hindi ko gusto ang presence niya. Alam ko namang darating ka at hindi kami matagal na mapagsosolo. Pero nagulat na lang ako when she tried to seduce me. Seduce you? Hindi niya napigilang bulalas. She was sitting on your lap and you were kissing each other. Correction, please. She was kissing me. I was too shocked to respond. Ah, ganun? Kung hindi ka na shock, magre-respond ka? Ako sa niya. Natawa ito. My jealous future bride, why would I respond to somebody else's kiss when I have the sweetest lips to kiss? Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. Siguro kaalis mo pa lang nang paalisin ko siya sa unit. Telling her that I love you so much na ayokong saktan ka at sirain ang pagtitiwala mo sa akin. At nang hindi ka dumating, naghinala na akong baka nakita mong eksenang yun. I tried to call you many times pero lagi kang wala. Naalala niyang marami silang inaasikaso ng daddy niya para sa kanilang mga papeles papuntang Amerika. Kung nasa bahay naman siya, ay ibinibili niya sa mga katulong na kapag tumawag ito ay sabihing wala siya. Kung hindi lang masama pa ang pakiramdam ko nun, sinugod na sana kita sa inyo. It was only a week later bago ko nagawa yun, and I got the bad news that you went away to the US. Kitang-kita niya ang lungkot na bumadha sa mukha ng binata. Bigla ay gusto niyang pagsisihan ang ginawa niyang paglayo. I tried to resist the urge na sundan ka sa Amerika. At nang magbakasyon ng daddy mo sa Pilipinas, nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap. I told him what really happened. And then he told me that you're still young and impulsive. Pero tiniyak niya sa aking mahal mo ko. We decided to let you grow on your own. And at the right time, ay magpapakasal tayo. Kung hindi pa rin nagbabago ang feelings mo para sa akin, Katrina. You and Dad decided my life? Hindi makapaniwalang tanong ni Katrina. When all along, for the last 6 years of my life, I've been living in hell. Hindi niya itinago ang hinanakit para sa dalawang lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay. Niyakap siya nito sa kabila ng pagpapumiglas niya. If there's any consolation, I've been there too. Aside from the few times na pinagbibigyan ko ang sarili ko na makita ka in the flesh, ay pinagkasya ko na lamang ang sarili ko sa mga balita ni Daddy tungkol sa mga nangyayari sa Amerika. Pumunta ka ron? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Tumango ito. What could I have done? I've been missing you a lot. I miss you so much. Kaligayahan ko nang makita ka kahit sa malayo man lang. Kontento na ako sa kaalamang walang ibang lalaki sa buhay mo. Well,
I tolerated the presence of Carlo Carter dahil na rin sa assurance mula kay Daddy na kaibigan mo lang ang Amerikanong yun. Natiis mong hindi ako makausap man lang sa loob ng 6 na taon? Ang akala niya ay bunga lamang ng labis niyang pagkamis dito, ang mga pagkakataong parang nakikita niya ito. Kung alam lamang niya na totoong naroroon si Liam, ay sinundan sana niya to. Hindi niya alam kung magagalit o matutuwa sa kamartirang yun ng binata. Believe me, honey, hindi naging madali para sa akin ang mga pagkakataong yun. Every time na nakikita kita, gusto kitang sugurin ng yakap at halik. Buong pagmamahal na wika nito. At bakit hindi mo ginawa? Alam niyang hindi siya tututol. Baka nga right there and then, ay sumama na siya rito pabalik ng Pilipinas. Dahil gusto kong ikaw ang kusang umuwi. Gusto kong matutunan mo ang daan pabalik. Seryosong sabi nito. Liam, kung alam ko lang, sana umuwi ako kaagad. May panghihinayang na sabi niya. Shh, enough for the regrets. There's no use crying over spilled milk. Inabot nito ang wedding invitation na nasa side table at ibinigay sa kanya. Even if I wanted to keep it a surprise, hindi ko rin naman kayang i-prepare ang lahat ng mag-isa para sa kasal natin. Okay na ba ang design ng invitation na yan? Nakangiti na wika ni Liam. Pigil ang hiningam, binuksan niya ang invitation card. At hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha nang tumambad yun sa kanya. Salvador Mondragon Nuptial. Para lamang isang magandang panaginip ang lahat. Kinurot niya ang sarili para matiyak na hindi nga ganun lang. Hey! Natatawang sabi ni Liam nang makitang ngumiwi siya matapos niyang kurutin ang sarili. I'll get married without being engaged. Umiiyak na nakangiti si Katrina. Parang hindi totoo. Believe it, honey. Dahil bukas ay isusukat mo na ang wedding gown mo. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Pumikit siya para alalahanin ang pinakamagandang wedding gown na nakita niya. At hindi siya makapaniwala na isusuot niya yun sa araw mismo ng kanyang kasal. Pagkaway agad siyang nagmulat nang may maalala. Teka lang, paano natahi yung gown? Gayong hindi naman ako sinukatan. Anong silbi ng gown na isusuot mo nung graduate ka ng college? Tukoy nito sa isinuot niya sa party after the graduation. Kaya nga natatakot ako sa gana mong kumain dahil baka hindi na magkasya sa iyo yung sukat na yun. Niyakap niya ito. Nakahanda na ang lahat para sa kanilang kasal. Pero hindi natin itutuloy ang kasal kung wala rin lang si Daddy. Aniya nang maalalang nasa ibang bansa ang ama. Darating siya 3 days before our wedding. Nakangiting sabi nito. Liam, what could I say? Kumikislap ang mga mata niya sa galak. Bigla ay natabunan ang 6 na taon niyang pagdurusa nang walang kahulilip na kaligayahan. Sabihin mo lang na mahal mo ako at sapat na sa akin yan, Katrina. Sinimulan nitong halikan ang punong tainga niya. Ang kanyang mga mata, ilong, ang magkabila niyang pisngi. I love you, Liam. Ngayon, bukas, at hanggang kamatayan. Buong katapatang wika ni Katrina. Siniil siya ni Liam ng halik sa mga labi. Sinulit nito ang panahon na hindi siya nakasama ng 6 na taon. Tinugon niya yun ng buong puso, responding with equal passion. Nakahanda na siya sa anumang pwedeng mangyari sa kanila ni Liam nang kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Umungol siya bilang protesta, ngunit tumayo na ito. Nakapaghintay na rin ako ng 6 na taon. I'd rather wait for another month. Sa wari ay nahihirapan nitong sabi. Ikaw ang bahala. Pagkasabi nun ay umahon siya mula sa kama at walang pakialam na naglakad patungo sa banyo. Aware siya sa mga mata ni Liam na nakatutok sa kanyang magandang katawan na halos maaninag na sa manipis niyang pantulog. Katrina? She looked at him in the most seductive way. Yes? Pwede naman siguro mag-request ng preview ng ating honeymoon.
Para itong bata na humihiling ng chocolate. Sorry boy, but you lost your chance. Kagabi at kanina. Kaya maghintay ka na until our wedding night. Pagkatapos ay ngumiti na pumasok na siya sa banyo. Inilak niya ang pinto. Kasalanan ko bang naging gentleman ako? Narinig niya ang sigaw nito sa labas ng banyo. Kinatok nito ang pinto. Natatawa ang itinapat niya ang hubad na katawan sa dutsa. A month from now, she will be Mrs. Liam Salvador. Tapos na ang malulungkot na sandaling naranasan nila pareho. Naiintindihan niyang nagtiis si Liam para maging successful siya. At ngayon ay handa na siyang maging asawa nito habang buhay. Tuluyan nang naglaho ang spoiled brat at impulsive na dalagitang una nitong minahal. Marami mang nabago sa ugali niya, ngunit hindi nagbago ang damdamin niya para dito. Tama si Liam. Minsan sa isang panahon, they fell in love. At itutuloy nila ang pagmamahalan na yun habang sila ay nabubuhay. Makalipas ang isang buwan ay isang engrandeng kasal ang naganap. Napakasaya ng mag-asawang Liam at Katrina. Marami silang natutunan sa hamon ng buhay na kanilang pinagdaanan. Pinatunayan nila na age doesn't matter. Dahil pagmahal mo talaga ang isang tao, ay hindi hadlang ang edad dahil ang pinakamahalaga ay ang tinitibok ng puso at tapat kayo sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong My Sweet Enemy. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang istorya na aking ihahandog sa inyo. Maraming salamat.